gusto ko ng explanation about sa Trinity. Kung paano, kung paano mo siya explain sa tao. Okay. Na kaya Sige, go. yan, kung paano mo siya kung paano mo siya sa explain sa hindi pa naniniwala. Sa unbeliever, ano? Yeah, yeah. Kasi ang dami yan eh. Kunyari ako may nakakausap ako sometimes na na paano mo explain sa akin ng Trinity. May sagot ako eh kasi na-explain sa akin eh. Pero gusto ko lang malaman yung point of view ng iba. Kaya mo, ikaw. Kaya na mag-manood kayo kay Paybor. Paybor Okay daw. na, Pay na-insert ko na, Pay, yung tanong ni Reggie. Sige. I-highlight ko na. Record natin. Maganda to eh. Maganda Trinity. Sa totoo lang, G, pagdating sa usapang Trinity, ang makakaunawa lang talaga nun ay believers. Oh. Hindi binigyan ng wisdom ang unbeliever para maunawaan ang Trinity. So, yung Holy Spirit yung mag-reveal ng explanation ng Trinity. Halimbawa, may kausap ka unbeliever, pinaliwanag mo yung example lang, yung analogy ng mangga. Yung mangga, pag hinati mo sa tatlo, 2 pisngi, isang yung may buto, that's Trinity kasi mangga pa rin pero 3 hati. Ngayon, hindi pa rin nila tatanggapin yun and hindi yun ang the best explanation ng Trinity. Kasi pag inunawa ang Trinity, Diyos lang talaga makakaunawa ng Trinity. At walang magki-claim na pastor or Bible scholar na kaya niyang i-explain ang Trinity from top to bottom. Wala. Kasi the moment na ma-explain mo ang Trinity, Diyos ka na. Magiging Diyos ka. Now, dinidiscourage natin na simulan ang unbeliever with Trinity. Usually, ang ipinapakilala natin si Jesus and then, kaya ako nagbago because of Jesus. Ganun yung ginagawa natin. Now, sige, sagutin natin question pa rin, paano ko sasabihin sa unbeliever? So, napapansin mo, nananalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, yung 3 na yon, 3 persona yon. Pero iisang Diyos yon. So, sasabihin niya, paano naging iisa kung 3? 3 persona. Di ba ikaw, tao ka? Meron kang body, meron kang soul, and meron kang spirit. Pero iisa lang si FA. Iisa lang si Reggie. Iisa lang si Giselle. Pero again, meron kang physical body na nakikita ng mata mo. Meron kang soul, doon nanggagaling ang emotion mo. And spirit, yung nagko-connect sa'yo sa mga bagay na spiritual. So ikaw mismo, Trinity ka. Kasi created by God's own image. Ano pa? Sa science, ang science laging 3. Diba? Solid, liquid, gas. 3 lagi sila. Yung component. Yung distance, ano ba yung velocity? Yung formula. Every formula, halos 3 lagi. So, isa sa pinakamalapit na alam natin, solid, liquid, gas. Ano pa ba yung mga 3 sa science? Hindi ako magaling sa science pero ang naalala ko, solid, liquid, gas ang meron ka. So, ganun mo siya ipapaliwanag sa isang unbeliever through the creation. So, hindi nila kayang yung wisdom na manggagaling sa Holy Spirit. Hindi nila maunawaan unless magkaroon sila ng encounter. So, gamitin mo na lang yung analogy na yun. Tulad mo, ikaw, physical ka, nakikita ng mata, soul, yung emotion mo, kung sino ka talaga, spiritual, yung bagay na nagko-connect sa'yo sa spiritual na bagay. Bad spirit, good spirit, konsensya, mga ganun. Yun yung pinakamalapit. Pero Trinity itself, wala makakapag-explain. Maano natin, sa abot ng makakaya natin, kung ano lang yung nakalagay sa Bible. 3 persons in one God. So, God the Father is not God the Son. God the Son is not God the Spirit. God the Spirit is not the God the Father. Pero they are,
lahat sila. So, is one God. So, yun, Trinity. Doon mo siya makukuha. Pag-usapan natin to. Sakto ako doon. Grabe, may nagtanong sa'yo nun, unbeliever. Hindi, wala pa naman so far. Wala naman. Ay, ikaw, ano mo, Reg? Touch ng Trinity. Sa doon sa Ikaw, Trinity. explanation mo. Maganda ano na eh, solid na yung pagkaka-explain ni AP. Ganun din sa sagot ko. Kung baga para sa itlog, 'di ba? Eggshell, egg white, saka egg. Same lang siya, ganun lang din 'yun. Science Kung parang explanation, oo. Ganun siya. Kahit pag iwalay mo 'yan, isa pa din. Itlog pa din siya. Siya ganun. Itlog. Pwede. Another example. Pag unbeliever, oo. Pag believer ka, ganun lang, 3 persons, 1 God. Yun lang yung kaya na. Meron si Giselle na kaya naman kami nag-schedule ng call. Merong gustong tirahin si Giselle. na question eh. Question. Yes. Ikaw baba na to, ako na. Sige pa, ikaw na. Question siya tungkol sa addiction. So yung kay Johnny Chang, yung sabi niya, nung naging believer siya, hindi pa rin naputol yung addiction niya. Nag-iossi pa rin siya, may coke pa rin, may on the side pa rin ng mga alcohol. Pero naniwala na siya kay Christ. Believer ang tawag niya. So, hindi natin pwedeng questionin yung level of faith na meron siya nung ginagawa niya pa rin yung addiction. Pero testimony niya yun. Now, nag-struggle siya doon for a long time, si Johnny Chang, na naniniwala ako sa Diyos, nagsisimba ako, pero bakit may addiction pa rin ako? Isama na natin yung pornography, isama na natin yung sexual, yung lust, kasi lalo na yung mga lalaki tayo. Isama na natin yung gossiping pag sa mga kababaihan karaniwan. Isama na rin natin yung love of money. Okay? Yung mga addiction. Lalo na ngayon, yung kahit kami, na-trap kami dyan eh. Yung the love of money, na-trap din kami dyan. So, naging addiction din siya. Now, dahil sa addiction na yun, kahit believer siya, si Johnny Chang, tinanong niya yung pastor niya na, alam mo yun, paano ko ba mabibitawan yung addiction? Or talaga bang mananampalataya na ako? Dahil meron pa rin ako addiction. And then, ang sagot ng pastor niya, according doon sa video, hindi, okay lang yun. Okay lang yun na may addiction ka while you are a believer. So, nagtaka siya. So, parang hindi naman maka-Kristiyano yung sagot ni pastor. Hanggang sa pinapaliwanag na ni pastor. Now, if you believe in Christ, pag nanampalataya kay Kristo, you are on the first step. Parang bata. You're on the first step. Parang baby. So, hindi mo pa alam yung gagawin. Hindi mo pa alam yan. Now, on the journey, magde-decide ka kasi sa journey ng faith mo. If you want to follow Christ o hindi. So, doon sa point na yon, challenge nung pastor si Johnny Chang. If you want to change, follow Christ. Kasi pag hindi mo intentionally sinunod si Kristo, the addiction will be there. Hindi siya mapuputol. So, ano nangyari? Nagkaroon ng encounter si Johnny Chang. Encounter, isa-isa sa mga addictions niya. So, halimbawa, yung sa sigarilyo niya muna. So, yung Holy Spirit ang nagtrabaho para mabitawan yung paninigarilyo niya. Kasi the more gawin ni Johnny Chang na baguhin yung sarili niya by his strength, the more siya nalalaglag. Halimbawa, hindi siya mag-iossi for 10 days. The more mas matindi ang temptation. Very common. The more mo talikuran ang pornography. Hindi ako manonood ng porn for 10 days. Hindi ako manonood ng porn for 30 days. The more mas malakas ang temptation dyan. Pag dineclare mo na hindi ako manonood ng 1 month, hindi ako matitingin sa mga babae 1 month. Mas yan, mas malakas yan kasi it's your own strength eh.
Mas grabe ang tawag ng demonyo dyan. And then kapag ayaw mo mag-inom, gusto mo baguhin yung sarili mo. Hindi ako inom for 1 month, 6 months, and so on. Andyan lagi may nagyaya sa'yo mag-inom. Ganun siya eh. The more you battle yung addiction, the more siya nagkakaroon ng strength over you. Pero once nung sinurrender ni Johnny Chang yung addiction on Jesus' feet, and then nag-decide siya intentionally to follow Christ, yung Holy Spirit yung tumulong sa kanya. Lesser temptation, and then yung satisfaction niya with Christ, yung amoy ng yosis sa kanya, nakakasuka na. Nagkakaroon na ng ganun. And then, sa coke niya, yung pinagbabawal na gamot, nakakasulasok na sa kanya. Kasi nagtatransform na yung Holy Spirit. And then, yung kanyang pag-inom, hindi na siya pleasing sa throat. Kasi nag-work na yung Holy Spirit sa kanya. Hindi na siya yung kumikilos para labanan yung temptation. Yung Holy Spirit na yung hinayaan niya na kumilos. And then same with us, yung like in pornography, hanggat hindi siya na-deliver on Jesus' feet, hanggat hindi si Holy Spirit yung kumikilos, magiging pleasure sa mata natin yun. Yung hindi natin makukuha yung satisfaction kay Jesus. Hanggat hanggat hindi kumikilos yung Holy Spirit sa atin. Ano yan one by one yun, hindi pwedeng isang bulto. Hindi pwedeng isang bulto na mawawala lahat ng addiction. Parang point in life lagi. So example, may problema ka sa pagsasalita. Ano ba, problema ka sa pagsasalita. Whether hindi malinaw yung pagsasalita mo, masakit na magsalita, or hindi ka talaga nagsasalita. So gagawa yung Holy Spirit ng situation sa buhay mo para ma-address yung problema. Yung sa akin, masakit magsalita. Ang ginawa ng Holy Spirit, nung sinuko ko yun, nung time na yun, 2019, nagpadala siya ng boss na mas masakit magsalita sa akin. Hindi ko alam ba't ako nananahimik ako noon nilipat ako sa department niya. And then siya yung terror na boss na hindi ka talaga makapalag. So nakita ko yung sarili ko, ganito ba ako magsalita? Lord, baguhin mo. Ganun. Ilalagay ka ng Holy Spirit sa lugar na yun. Para you will face the giant ng buhay mo. So, na-realize ni Johnny Chang, it is not by my strength. It is by the Holy Spirit, transformation. Hindi ako yung magbabago sa sarili ko. Yung crucified with Christ, hindi ako yun. Yung Holy Spirit ang nagsasabi sa akin. I think nasa yun Bible tayo. John 16 yata yun, kung hindi ako mali. Ay, gumana. Yeah. Para magamit ang setup. Oo nga sayang naman setup natin. Kung hindi ako mali, John 16 yata ito eh. Ayan ang gawain ng Espiritu Santo. So unless hindi natin ma-identify to, laki ng mga mukha natin. So si Jesus yung nagsasalita dito. Teka, forward natin. Ayan, ito. Sa 7 natin simulan. So, nagbibili na si Jesus sa John 16:7. So, balit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. So, the truth. Ang pag-alis ko ay isa ikabubuti nyo. Kausap niyo yung mga disciple sapagkat hindi paparito ang patnubay kung hindi ako aalis. So, yung patnubay, capital P, the Holy Spirit. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Ito na. Ito yung gagawin ng Holy Spirit. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katawiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan nila, ito na, verse 9. Patutunayan niya tungkol sa kanilang kasalanan. Okay? So, ang conviction would be coming from the Holy Spirit. Sa English yata, conviction to.
Kunin nga natin English. 16:9. Ito 8 pala. And when the Holy Spirit comes, He will convict the world concerning sin. So yung Holy Spirit talaga ang magtutulong sa'yo to convict you from your sins. Kung ikaw lang at ikaw, hindi mo kaya. Hindi mo talaga kaya. It's better, parang si Johnny Chang, sinurrender niya. Lord, I surrender. Yung addiction na to, transform me. And then, huwag ka mainip. Huwag ka mainip. Kasi minsan nainip tayo, Lord, nagkamali na naman ako. Nagawa ko na naman. Sabi ko, hindi ko nagagawin, pero nagawa ko ulit. Transform me. So, unless hindi natin Parang ka, magbaback to zero. Parang ganun. Back to zero na naman ako. Hindi, may maturity Tignan nyo, pansinin nyo to, may maturity. Nung elementary tayo, ewan ko kung naisip nyo to tanong ko sa inyo. Nung elementary tayo, pag nagkakasala tayo, anong iniisip mo? Nawawala kaligtasan mo, di ba? No, takot. Oo, natatakot ka kasi, alam mo yun, nagkamali na naman ako. Mawawala na naman yung kaligtasan ko. So, magsasorry ulit ako, back to zero ako. And then, magre-repent, tatanggap na naman ako, tatayo na naman ako pag tinawag ni Pastor. Sino gusto tumanggap sa Panginoon? Tatayo na naman ako doon sa harap, tatanggap sa Panginoon. Nung mga bagito tayo sa pananampalataya, nung mga baby Christians pa tayo. Ganon. Now, nung naging solid na yung faith mo, na naunawaan mo na hindi maaalis sa'yo ang kaligtasan mo kasi si Jesus ang nagligtas sa'yo, hindi sa sarili mong gawa. Anong tinitira ng demonyo ngayon? Yung morality mo. Sasabihin ng demonyo sa'yo, hindi ka karapat dapat. So every time na nagkakasala ka, sasabihin sa'yo ng demonyo, hindi ka karapat dapat. Hindi karapat dapat. Sabi ng Bible, you are adopted son. John 1:12. Tingnan natin. Sabi ng Bible, But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Karapat dapat ka. Okay, karapat dapat ka. Ibig sabihin, sasabihin sa'yo ng demonyo, every time na nagkakasala ka, every time na bumabagsak ka dun sa addiction mo, hindi ka karapat dapat. Kulang ka. Mahina ka. Yun yung ibubulong ng devil sa'yo. And then ikaw naman ngayon, lalo kang, oo nga, hindi ako karapat dapat sa Diyos, siguro. Lalo kang madadown. Dadown ka ngayon, hindi ka na mag-church, hindi ka na mag-fellowship. Nagtatagumpay ngayon yung devil para hindi, not because of your salvation, para hindi ka maging effective sa ministry. Syempre, pag na-down ka, wala kang time mag-share kasi hindi ka karapat dapat eh. Diba? Parang, paano ka mag-share hindi ka naman karapat dapat sa harapan ng Diyos. No, lahat tayo hindi karapat dapat. Pero because of Jesus, si Jesus kasi ang sinishare ko sa'yo, wag ako. Kasi pag ako ang tinignan mo, matitisod ka lang. Masisira lang buhay mo pag tinignan mo yung buhay ko. Pag ako yung kinilala mo, sa lahat ng sama ng ugali ko, ayawan mo. Pero pag si Jesus ang kinuwento ko sa'yo, yun ang best. Si Jesus yung pag-usapan na. Sabi, ito pa. Sa 1 John, ito, favorite natin to nung elementary. Hindi, kunin natin hanggang 10. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So, pag patatawarin ka, and to cleanse us from all unrighteousness. If we have not sinned, we make Him liar, and His word is not in us. So, nagkakasala talaga tayo. Nagkakasala. Talagang prone tayong magkasala. But again, wag intentional. Yun kasi yun ang nagiging intentional sin, habitual sin. Yun yung nagkukos sa atin para hindi maging effective Christian. Pero kapag, Lord, patawarin mo ako kung bumagsak ako dito. And then in 1 John chapter 2,
Ito yung advice ni Paul. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. So, ina-expect tayo na wag magkasala. Pero by the power of the Holy Spirit. Okay? But if anyone does sin, we have an advocate. Pag sinabi advocate, tagapagtanggol with the Father, Jesus Christ, the righteous. So, every time na nagkakasala ka, ang sinasabi sa'yo ng demonyo, di ka karapat-dapat. Hindi ka dapat nasa church. Kasi, you are morally unrighteous. Ang sinasabi ni Jesus, pagtatanggol kita sa Ama. Sumable ka ngayon sa addiction mo, isuko mo sa akin yan. Ako ang gagawa ng paraan para mawala yan. Yung addiction na yan, yung kumukulong sa addiction mo na yan. Katamaran, it's also addiction eh. Yung pag alam mo yung pag tinatamad tayo, kahit sino naman yata, kahit sino mararanasan yun eh. Kailangan natin isuko sa Panginoon yun. Kasi gusto ni Lord productive tayo lagi. So, pag nagkasala, Jesus will be the advocate. Siya yung magtatanggol sa atin. Hindi mo kailangan ipagtanggol yung sarili mo in front of yung bulong ng devil. No. Ayun. The moment na sabihin sa'yo ni Satan na you are not righteous and then hindi ka karapat dapat sa paningin ng Diyos, sabihin mo sa demonyo, kausapin mo si Jesus, wag ako. Kausapin mo si Jesus kasi sabi ni Jesus, righteous na ako eh. Ba't ba ako tinitira mo? Kausapin mo si Jesus ang tagapagtanggol ko eh. Okay. So, habitual sin ang problem. Yung parang natural ka na magkasala. Yun ang problema. Pero kapag nagkakasala ka, nalulungkot ka, then it means na sa yung Holy Spirit. Nakakatakot kasi kapag nagkakasala, sabay hindi ka na natatakot eh. Hindi, okay lang yun. Okay lang yung ginawa ko. Hindi okay yun. Again, hindi okay yun. Okay lang kumuha ng mga extrang wire, ganun, wire, modem. Ay, sorry. Sorry. Oo, parang nung nakaraan, 'di ba, binidyohan ko yung naggawa ng ng linya doon sa church. Pambira, nakabalagbag lahat ng kable. So, kaya nga dapat yung mga Kristiyano magtrabaho ng maayos kung hangga't kaya. In whatever we do it for the Lord. Yun yung gagawin natin. But again, yung question na yun regarding sa addiction ko, hayaan mo yung Holy Spirit. May mga pastor na din ako nakausap about addiction. Holy Spirit lang din na nakatulong sa kanila. Kahit may mga pastor nagpe-preach na, pero may mga addiction pa rin eh. Pero the Holy Spirit yung tumulong sa kanila. Hindi nila kayang sabihin na, kasi ginawa ko to, ginawa ko yan, ginawa ko to. Nagbasa ako ng Bible. To the point, meron pa nga pagkakataon nito, I would admit, meron din naman akong problem sa pornography. Meron akong point in time na nagbabasa ako ng Bible. Tinatamaan ako. Lalo na sa Genesis. Bira kasi yung mga doon. Mga kwento doon sa Genesis. Isipin mo, di ba? Gano'ng karumi yung isip. Gano'ng karumi yung isip mo. That's addiction. Paano yun? Hindi, isuko mo sa Diyos. And then, yung satisfaction ng Holy Spirit. Ganun ka worst. Binabasa mo Bible, pero tinatawa. Ganun siya ka worst. Yung addiction na yun, pambira. Sabi ko. So, nagbabattle. And then, good thing, lalo na kung may mga partner. Yan, kung halimbawa ang addiction is about lustful eyes. Mga partner yan, si Reggie, may asawa. Si Giselle, pag sooner or later, magiging mag-asawa na kayo. Sa kanya mo i-share. No? Sa kanya mo i-share. Yung addiction na yun. Huwag may tago sa kanya yun. And then, pareho yung, alam mo yun, magkasama niya siyang isinusuko sa Panginoon on a daily basis. So, doon makakalaya. Doon sa, sa problem yan. Hindi naman din common sa atin ang paninigarilyo eh. Tsaka pag-iinom. Hindi. Nag-out na yung nagiinom nating tropa. Oo nga, maligo lang daw eh.
Nag-out na. Saka nakarelate din ako pa sa sinabi niya na baka iniisip ko lang na sinusunod ko siya. Kunyari ako, hindi, pinapalo ko si Jesus. Kumbaga nasasabi ko, pero ang tanong, sinusunod ko ba talaga? Isa yun sa point din ni Jason. Sabi ko, oo nga, baka sinasabi ko lang na ganyan-ganyan ako, tapos di naman talaga. Alam mo yon. Totoo naman yun kasi Yes, siguro hindi rin ako makaano dun sa katulad niya. Gusto kong magbawas kasi 'di ba isa yan yung health, alagaan mo. Kasi hiram lang yung katawan mo pero ngayon masipag ka, bukas hindi. Nagets mo yun? Parang hindi tulad ni Keeper na-off niya lahat ng bisyo niya kasi nga pag si Lord ang kumilos, mawawala lahat. Hindi din naman yung kay Keeper, masaya ako doon yung nag-testify siya. Pero hindi natin alam ang personal battle ni Keeper. Maaring nabitawan niya yung pagka-club, yung pag-iinom, pero there are still battle kay Keeper kahit ganun yung testimony niya. Meron yun. Kasi ang tunay na Kristiyano nakikipaglaban araw-araw. Merong yes or no araw-araw. Pagising mo nga lang sa umaga babangon ba ako, mag-exercise ba ako? Yes or no? Pag no sinagot mo, wala na, nagkasala ka na. Kasi hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Yeah. Pagising mo sa umaga, magbabasa ba ako ng Bible o hindi? Hindi. Wala na, nagkasala ka na. Joshua 1:8. Meditate this book day and night. O, day and night pa nga So, dapat meron ka sa umaga, dapat meron ka sa gabi. Wala na. So, every day, imagine kung 99% kay Jesus Christ, 1% sa atin, walang pupunta sa langit. Walang pupunta sa langit. Kasi that 100% perfect Yun ang requirements ng pagiging holy. Si Jesus na nakagawa nun. Kaya dapat kay Jesus yung natin, yung faith natin. Hindi may personal battle yun si Kiefer. Hindi naman porket sinabi niya na parang yun nga yung kay Johnny Chang. Sabi niya, follower ako ng Jesus pero ba't parang hindi ko siya sinusunod? Kasi mahirap naman talaga. Ang totoong Kristiyano na nakakaunawa ng to be a follower of Christ. Ano sabi ni Christ? Gusto mo ako sundan, gusto mo sundin ang ko, ang yapak ko, take up your cross. Yan, take up your cross. Deny yourself. Gano'n kahirap yun. Kaya nga nagkaalasan yung mga, di ba? We know 12 disciples, di ba? May 12 disciples, alam natin. Pero nung time na sinasabi ni Christ yun, that's more than 12. Nasa 300, 500 yata yung mga taong nandun. Or even thousands na nakikinig sa kanya habang nagsasalita siya. Imagine nagsalita si Christ. Take up your cross. Handa ba kayong mamatay para sa akin? Handa ba kayong i-deny yung sarili nyo para sa akin? Kaalasan yun. Ayoko na dito. Mamamatay pala dito Kaalasan yun yung mga tao doon. Noong time na yun. Ganun din sa time natin. Lalo na ngayon na nababaliw na ang mundo ngayon. Okay nang maging more than 2 genders. Okay nang okay na ang kalaswaan, okay na ang okay na ang pangungurap. Okay na ang pambababae. Okay, grabe yung nangyari kay Charlie Kirk. Grabe talaga yung grabe. Oo, tinigilan ko munang manood kay Charlie Kirk. Yung mga videos niya kasi nalulungkot ako. Hindi siya makakatulong kasi dapat nga masaya tayo kung tutusin kasi kay Jesus na si Charlie mas may sasaya pa ba doon? Yun nga lang nakakalungkot para doon sa mga nagmamahal kay Charlie, pero dapat nilang maunawaan na nasa mas magandang place na si Charlie. Kaya napatunayan ni Charlie na buhay pa rin ang salita ng Diyos hanggang ngayon. Kasi mamamatay ka talaga kapag salita ng Diyos
ang inano mo. Ang bata niya pa kasi. Kasi talagang wala siyang takot na sasabihin ko to kasi nasa salita to ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Christ, kaya mo ba? Kaya hindi tayo kaya dapat humble lang tayo eh. Follower ako ni Christ. Parang pinainis ako, sabi ko parang kaya siyang iwasan eh. Na mangyari. Pero wala oras niya na ata talaga. Oo, talagang niloob na ng Diyos yun. May bodyguard eh. Bakit ka mo? Nakarinig din ako ng ganyan. May pastor din ako nakausap na kayang maiwasan. Na napag-usapan rin namin si Charlie. Kasi open area siya eh. Sabay walang parang, alam mo yun, yung nakaharang. Now, si Trump, dalawang best na assassin eh. Na-assassinate. The police lang nangyayari kay Trump. Yung isa pang gunshot, napakalapit. Pero the police lang din. Hindi pa oras ni Trump. Na ipapagawa pa sa kanya si Lord. Pero si Charlie Kirk, yun na talaga yun. Nangyari ang dapat Dami niya pang pwedeng magawa eh. Hindi, yun na yun. Nagawa niya sa atin, sa palagay natin, marami siyang magagawa. Pero that exact moment, yun ang turning point ng USA. Yun na yun, yung pagkamatay ni Charlie. And then naggawa rin ako ng nagsalita din ako nung araw na pagising ko, nag-aaraw na magsalita. Naka-inspire yon na ituloy yung ganitong platform. Kasi today nananahimik na ang mga Kristiyano ngayon eh. Nananahimik na tayo. Wala na nagsasalita na Kristiyano ngayon na huy, mali ang ginagawa niyo. Wala na. Meron pa ba kayong kilala na Kristiyano na nagsasabi na huy, mali ang ginagawa mo, tigilan mo yan? Outside the church, of course, the church, kasi fellowship yon. May magsasabi sa iyo na pero alam mo yon, sa community, wala na nagsasabi. Like yung mainit ngayon, yung kay Joel Villanueva. Walang pumigil kay Joel. Huy, Joel, baka naman masabit tayo diyan sa ginagawa natin. O, di ba, allegedly, isa si Joel Villanueva allegedly, pinakamalaki na fund na nakuha sa Bulacan. Sino ba si Joel Villanueva? Anak ni Eddie Villanueva. Leader ng Jesus is Lord. Church. O, wala nang matapang na Kristiyano ngayon. Kaya yung turning point yung nangyari kay Charlie Kirk. Huwag kayong magtago. Huwag tayong magtago. Speak boldly ng word of God. So whatever it takes. Kung yun ang kalooban ng Diyos, nangyari. So sa isip natin may iwasan, pero sa kalooban ng Diyos, yun na yun. Nangyari ang dapat nangyari. Huwag nasa open area daw kasi siya. Oo, di ba? Nabalita mo ba yung Reg? Nabalita ko yan. Nakakalungkot, no? Siyempre, no? Oo. Tama ka na wala ng kapatid eh. Parang ganun eh. Oo, tama yun. Tapos sa ganun paraan pa? Pero yun na yung tapos na yung mission niya sa mundo eh. So, dami, yun na yung tao sa akin, tapos na yung mission niya sa mundo. At the same time, tama sa FA eh, diba? Naka-nerd ka na eh. Ano pang hilingin mo? Oo. Yun nga lang, syempre, nakakalungkot sa physical natin. Kasi syempre, tao tayo, may damdamin pa din. Damdamin. Oo, nakakalungkot talaga yun. Na merong isang follower ni Christ na may boldness na kinuha ni Lord agad-agad. May anak pa, may asawa din. Pero wala eh, ganun talaga eh. Parehong baby pa eh. Ano yung pinapost sila? Yung thank you, my faithful servant?
Tama ba yun? Oo. Oo. Ano yung linya Yung kasi yung kasi yung sasalubong sa'yo, kapag namatay ka na may faith ka kay Lord, yung kasi yung sasalubong sa'yo, sasalubong ka ni Lord ng ganun tao. Oh? Nakakilabot kaya yan. Ang galing Oo, nga eh. tama Napanood yun. ko. Grabe. Imagine, sasabihin sa'yo. Kasi may ka-church kami dati. Bata pa to sa totoo lang. Medyo nakakalungkot din yun. Pero nung time na namatay siya, sabi niya sa mga pamilya niya, Ma, ayun na, sinusundo ko. Kilala mo to, ang gwapo-gwapo niya. Oh? Kinalabutan ako doon, promise. Parang sabi ko sa, Lord, gusto ko din ma-experience yun. Yung kung ano yung nakita, yun din yung gusto ko makita. Oo. Pero at the same time, sa kabilang storya naman, may kilala din ako na nung bago siya mamatay, ang dami yung nakikita mga hugis demonyo daw, mga ganon, which is totoo yun. Oo, yun naman yung counter side. Oo. Yun siya, parang mamimili ka na lang eh. Oo. Mamimili ka kung ano yung papasukin mong ano eh. Kumbaga, nakakatakot yun, no? Pero at the same time, nung na-experience, dalawa yung ka-churchmate namin na kinuha ni Lord. Yung isa naman, istorya niya naman, is Pugwin. Oh, Parang okay. naglalabo na yung mga bata, may mga bata naglalabo, tapos ang payapa daw. Tapos sabi niya dun sa nagbabati sa kanya, Uy, sasama na ako dito. Ang ganda dito. Parang ganun. Wow. Heaven, which is heaven. Parang, yun, nakaka-inspire sa amin. Sa atin, no, na yun yung gusto natin makita. Mhm. Diba? Oo. Tama. Paradise. Na paradise. Totoo lang, ano, ang ganda ng topic kasi nakaka-relate ako sa intentional na pagtalo kay Lord, no. Kasi nung talagang on prayer ako, no? Kasi nakakatuwa tong top discussion natin na to kasi pati ako na-refresh. Naalala ko nung time na nag-sharing ako about sa first foot, di ba? Naalala niyo yun? Sobrang on prayer ko nun. Sobra talaga. Talagang gusto ko kung ako papapiliin, everyday gusto ko may Bible study. Ganun kalala. Kala ko everyday mag-ano ka first fruit eh. Ay, kung pwede lang eh. Diba? Kung kakalaw ni Lord, why not, di ba? Pero, yun nga, dumating din ako sa point na nanghina ako. Aminado ako doon, nanghina talaga ako. Spiritually. Kasi nga, nag-upisa ako sa, di ko na i-detail yung temptation. Nagkaroon ako ng pagkakasala. Dati kasi, yung pagkakasala ko na yun, tumagal ako nung babadaw ng kay Lord. Di ko siya nagagawa ng for 3 months, ganun. Ang tagal. Pati ako na-amaze kung babalikan ko. Na-amaze ako. Kasi, dati, nung wala pa ako, na namumuhay pa ako sa mundong ibabaw, everyday ko siya ginagawa. Everyday. Walang konsensya, walang Holy Spirit, literal. Tapos nung time na hinipo ako ni Lord, galing, 3 months. Tapos, yun, 3 months, na-stop ko siya, no? Tapos sabay, after 3 months, Lord, pwede pa isa? Gagawin ko ulit kasi parang hinanap ng katawan ko. Yun, nagawa ko na naman siya. Iyak ako noon. Tumawag ako sa pastor ko. Iyak ako ng iyak kasi ginawa ko siya. Ganun. Tapos nung tumagal, naging 1 month yung pagitan, naging 3 weeks. Hanggang yun. Sinasabi ko. Hanggang sa bumalik sa araw-araw na naman. Oo. Tapos yun, hanggang sa makasanayan mo na okay lang yan, papatawagin naman ako ni Lord eh. Ayan. Namuhay ako doon, which is, please lang, huwag yung gagayahin. Kasi, nakakatisod siya, nakakatisod siya, promise. Trap. Totoo naman, trap yun. Parang nakaka-refresh na itong usapan na to kasi bilang lang nag-flashback sa isip ko kung gaano kabuti ang Panginoon natin. Totoo lang. Amen. Saka sumakto, di ba? Ang daming topic na pwedeng pag-usapan. Oo. Kaya kanina nga sa totoo lang sabi ko kay Pat parang ayoko muna kausapin si Dexter kasi parang toxic siya sa akin. Kasi, syempre, parang hindi healthy. Kasi, alam mo yun, parang gusto mo umiwas sa mga taong ano ngayon. Magkakaintindihan kayo ni Epe dyan sa part na yan. Pero at the same time, kailangan abutin. Kailangan abutin. Pero at the same time, wala siguro kailangan natin siyang i-encourage na makaminig. Oo. Kasi lahat naman tayo dumaan sa sa point na binabaliwala natin yung ginagawa ni Lord para sa atin. Oo naman. Totoo. Lahat tayo. Kahit kayo nga, di ba dati? Kung invite niyo ako sa church, di ba?
Oo. Second coming na. Di ba? Oo, naalala ko yun. Matay mo, kung meron ako, may unfriend lang doon, unfriend ko na kayong dalawa eh. Oo. JIA, Pero yun nga. Unida. Pero yan, yung na ano, nung time na Salinas. ano, nung time na sobrang on-firm ko, naalala ko yun. Sabi ko, oh, galing. Sa totoo lang, ang galing pala nilang dalawa. Nung time na yun. Sila, Kasi, si Lord. alam mo yun, Kay Lord. persistent. Tuwing makikita tayo, Reg, magsimba ka na, second coming na. Ayan. Naalala mo pa Holy pala eh. Spirit yun. Sabi ko sa inyo, kung may unfriend doon, unfriend ko na kayo eh. Sabi ka nun, yun. Sobrang thankful ako nun sa moment na yun, no? So, ano pala siya, noona, syempre, nakakainis sa akin sa point of view ko, nakakainis talaga yun. Kasi ano ba, bakit, parang point of view ko nun, bakit, masamang tao ba ako? May siyasagasahan ba akong tao? Hindi pala ganun, hindi pala ganun yun. Hindi Hindi siya yung ganun. sagot na ano yun eh, mga tao talaga. Wala naman akong, Mga tao eh. ayun, sobrang thankful ako sa buhay yung dalawa. Even though minsan mayroon tayong misunderstanding, di ba? Which is di mawawala kahit sa future, eh, matitisod tayo eh. Oo. Pero yun, sobrang thankful ako sa buhay nyo, no, na, so, itong topic na to, sobrang na-refresh ako. Kasi, hindi siya aksidente lang eh, di ba? Hindi. Hindi siya aksidente lang. Tama. Yun, thank you Lord. Kahit Sayang nga wala sila. kahit ako, Reg, naniniwala ako, turning point natin yung yung Conrad. Turning point yun. Kasi hanggat hindi ako nagsusorry sa'yo, hindi magiging open yung relationship. Hindi mai-heal. Eh, ayaw ng Panginoon yun, na, alam mo yun, magkakapatid kayo sa pananampalataya, pero hindi kayo okay. Yung moment na yun, pinahintulutan ni Lord yun, kasi ano ka na nun eh, believer ka na nun eh. Sabi ako, nag-aaral na ako magpastor nun eh. Hindi hayaan ni Lord na, alam mo yun, sa mga magkakaibigan, lalo na sa mananampalataya, hindi magkakaroon ng pagkakasundo. Di ba, yung dumalo ako dyan, pumunta ako dyan. Ano rin yun, lumapit din ako kay Sir Ronel noon. Humingi ako ng lakas ng loob. Kung ano yung dapat gawin. So, nag-pray kami ni Sir Ronel. Sabi, yun, nangyari. Long story short, mas naging mas maayos yung relationship after yung bitterness na yon naging betterness. Ganun lagi ang ganun lagi ang Holy Spirit eh. Paparanas niya sa'yo yung pinakamapait para maranasan mo yung pinakamabuti para sa'yo. So, doon naniniwala ako doon. Yung gusto mo na kaming unfriend, Holy Spirit din ang kumilos nun. Dahil, bakit nga ba ang kulit namin ni Sir nun? Di ba? Hindi ko rin maintindihan pa tayo nun eh. Umaapoy pa yung aura natin, ano? Bakit hindi na basketball, di ba? Iyayain na lang natin ng basketball si Reggie. hindi ko rin maintindihan. Holy Spirit yun. No doubt. Holy Spirit. Matindi yun. Matindi yung yun. So, ano yun? Totoo yun. Yung sinabi ni Reggie. There will be a point, yung panata mo, tawagin natin siyang panata, hindi mo nagagawin, and then one time sumablay ka. Again, yung binasa natin, si Jesus yung magtatanggol sa'yo if you confess. Kasi hindi na siya habitual. Kumbaga, ka lang, natisod ka. Kumbaga, nagkaroon ng point in time. And then, the real Christian, ang tunay na nananampalataya sa Diyos, hindi nahihiyang umamin at mag-sorry, una sa Diyos, pangalawa, sa sa kapwa mananampalataya niya. Biblical naman yun eh. Nasaan nga ba yun? Teka lang ha. Kung okay pa yung memorization ko. Ito, 16 nga. James 5:16. Sabi ng Bible dito. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. So, yung healing, mag-i-start yan. Number 1, confess your sin to the Lord. And then number 2, doon sa pinagkakatiwalaan mong mananampalataya. The prayer of righteous person has great power as it is working. So, pag nagkasala ka, Lord, patawarin mo ako. And then yung accountable partner mo, yung accountability partner. Wife mo, o kaya naman yung mentor mo sa church, isabihin mo sa kanila, nagkasala. Yung ginawa ni Reggie kanina na sinabi niya sa pastor niya. Yun yung best.
thing na gawin para mapag-pray. And then you will be, doon para mag-i-start yung healing. Kaya tayo hindi makaalis doon sa addiction na yon. Kasi ikaw lang ng ikaw ang lumalaban doon. Ikaw lang ng ikaw ang personal struggle mo siya, pinapersonal. Pero pag once na inopen mo una sa Diyos, pangalawa sa accountable Christians, doon magkakaroon ng healing. Kaya totoo yun. Lahat naman tayo merong mga secret na ginagawa na hindi maganda sa Panginoon. Nangyayari talaga siya. Imagine ako, 2000, ilan ang binali ni Lord sa akin? 2012, napakasama na ugali, ang pangit kausap, hindi makasundo. Pangit. Ang dami, isipin mo. Bibilangin ko lang eh. Kumbaga in certain part lang ng life, yung part lang ng certain addiction lang, yung dinaanan, sabi natin yung dinaanan nyo nung iba natin. Pero ako nung nire-realize ko, nung binabalikan ko, ang daming binali, ang daming ayoko nang balikan. Yung dati kong church, sinabi ko doon na huwag niyo pong hayaan na lumabas yung dating ako. Dahil ayoko na po noon yung dating ako. Huwag niyo pong hayaan lumabas yun. Dahil kahit anong position mo pa. Ba't hindi kayo namon, no? Sige nga, labas mo. Baka ma-Conrad pa tayo eh, sabi ko. Halika sa Conrad tayo. Ganyan. Yun din dalawang question. Ganda ng unang question ni Reggie sa Trinity. Sabay si... At least kung na-record mo man o hindi, nilagay ko dun sa sheet natin, Google Sheet. Oo. Sabay na yan, ang ginagawa namin, Reg. Ang una kasi talaga, off record na tayo. Para